Please subscribe and click notification bell para sa marami pang upload. Kabanata 111. Tahimik na pinagmamasdan ni Nathan si Zinnia. Mula sa malayo, may kausap ito. Marahil isa ito sa mga taong mag-aasikaso ng kasal nila. Bumantong hininga si Nathan. Wala sa isip niya na makapanakit ng kapwa. Wala siyang balak gumawa ng masama sa kapwa. Pero kailangan niyang tanawin ang utang na loob niya sa kanyang tibahin na si Susana. Anong balak mo, Nathan? Susundin mo ba ang tiyahin mo? Sabi ni John na kaibigan ni Nathan. Wala nga talaga akong balak eh. Ewan ko ba dyan? Kay tita kung ano ang pumasok sa isip niya kung bakit gusto pang gumawa ng masama sa kapwa niya. Mamamatay na nga lang lahat-lahat, gusto pang magkaroon ng kasalanan, inis na sambit ni Nathan. Natawa naman si John. Oo nga eh. Hindi na lang niya tanggapin na hindi siya magagawang mahalin noong lalaki. Kahit siguro ako eh hindi ko magagawang magustuhan ang tita mo. Bukod sa matanda na, may taning na ang buhay. Tumikim si Nathan. Ayoko siyang sundin. Bahala na kung magalit siya sa akin. Lalo na't wala namang kasalanan sa akin si Zinnia. At alam ko kung gaano siya nangungulila sa mapapangasawa niya noon. Ramdam ko na sobra siyang nasasaktan. Kaya hindi ko siya dapat gawan ng masama. Tama yan, Nathan. Hayaan mo ang tita mo na. Hindi ko alam kung anong nakain at nakaisip ng ganoon, natatawang sabi ni John. Nagtungo na sa kanilang bahay si Nathan. Naabutan niyang nagluluto ng masarap na ulam. Ang kanyang pangalawang ina. Siya ang tita Josie. Niya na tumandang dalaga. Wala kasi itong planong mag-asawa kaya silang magkakapatid na lang ang tinuring nitong anak. Napangiti si Nathan. Nilaibat niya ang kanyang paningin sa loob ng kanilang bahay. Dati ay malit ang bahay na tinitirahan ng kanyang pamilya. At mas lalo pang naging mahirap ang kanilang buhay nang mamatay ang papa niya ang kapatid ng tita Susana niya. Sa kanilang magkakapatid, si Susana ang pinakamayaman sa lahat. Ang iba ay katamtaman lang. At ang ama ni Nathan ay siyang naging mahirap sa kanila. Napakapasaway kasi nitong noong kabataan niya. Wala itong natapos. Kaya hindi rin nagkaroon ng magandang trabaho. At naghirap sila. At isa pa, 5 silang magkakapatid at si Nathan ang panganay. Kaya naman matapos mamatay ng kanyang ama, at sumunod pa ang kanyang ina. Talagang hindi na naging madali ang buhay nila. 5 taon ang agwat ni Nathan sa sumunod sa kanya at ang iba pa niyang mga kapatid ay sunod. Sunod ng iniluwal. At dahil hirap na sila sa buhay magkakapatid dahil si Nathan ang naging ama at ina sa kanyang mga kapatid, parang gusto na niyang sumuko noon. Hanggang sa tinulungan siya ni Susana. Binigyan siya nito ng pera at negosyo kung saan napalago niya ito at nagkaroon ng iba pang branch. Kaya naman nakaaangat na sa buhay ang pamilya ni Nathan. 2/6. At inaalagaan pa sila ng kanyang ina-inahang si Josie kaya mas lalong naging magaan na ang buhay nilang magkakapatid. Kumain ka na, anak. Nakapagluto na ako. Nandito pala ang tita Susana mo. May pag-uusapan daw kayo, sambit ng kanyang inang si Josie. Nanlaki ang mata ni Nathan. Nasaan siya? Nasa banyo lang. Mamaya ay lalabas na rin dahil kapapasok niya lang sa loob, sagot nito. Napalunok ng laway si Nathan. Talagang pinuntahan pa siya ng tiya Susana niya para masiguradong gagawin niya ang utos nito. Inis na naikuyom ni Nathan ang kanyang kamao. Takot sa karma si Nathan. Nandito ka na pala, Nathan. Wika ni Susana. Nang makalabas siya ng banyo. Tumingin sa kanya si Nathan at saka pilit na ngumiti. Opo, tita. Kauuwi ko lang din galing sa store at flower shop. Ah okay. Napakasipag mo talaga. Kaya hindi ako nagsisisi na tinulungan ko kayo ng mga kapatid mo. Nakangiting sabi ni Susana. Totoo yan, Ate Susana. The best kuya talaga si Nathan sa mga kapatid niya. Kaya naman ang mga kapatid niya ay aking mababait at masunurin. Hindi ako nahirapan sa pag-aalaga sa kanila. Singit ni Josie sa usapan. Alam ko naman yun. Alam kong napakabuting kuya ni Nathan at masunurin pa. So kumain na muna tayo. Mamaya na lang tayo mag-usap. Nathan, nakangiting sabi ni Susana bago nagtungo sa hapag. Humingang malalim si Nathan. Nakaramdam siya ng inis sa kanyang tita Susana. Na para bang pinalalandakan nito sa kanya ang ginawa niyang pagtulong sa kanila. Na para bang sinasabi nito na kailangan niyang sundin ang utos ni Susana. Tahimik na kumain si Nathan. Hanggang sa matapos siyang kumain ay tahimik lang siya. Naupo siya sa sala. Wala ang iba niyang kapatid. Dahil nasa klase ang mga ito.
Sige, anak, doon na muna ako sa kwarto, ha? Mag-usap na kayo ng tita Susana mo, sabi ni Josie. Bago nagtungo na sa kanyang kwarto. Naupo si Susana sa harapan ni Nathan. Layong. Inuutos ko sa'yo, umaasa akong gagawin mo. Iyon. Tumikim si Nathan. Hindi na po ba magbabago? Ang isip ninyo. Hindi po ba kayo nakokonsensya sa inuutos mo sa akin, tita? Kapag ginawa ko ayon, siguradong mapapahamak ang taong mahal mo. Akala ko po ba mahal nyo siya? Eh bakit gusto nyo siyang mapahamak? Bumantong hininga si Susana. Oo, mahal ko nga siya. Pero hindi ko kayang makita na masaya siya sa babaeng mahal niya habang ako ito, nasasaktan. Nang sobra sa kanila. Isang araw na lang ikakasal na silang dalawa. At ayokong mangyari iyon. Ayokong maging masaya siya. Kaya bago matuloy ang kasal nila, pigilan mo na. Inis na napatiimbagang si Nathan. Tapos ano? Kapag nagkaalaman kung sino ang may gawa. Noon, ako ang madadami. Na baka nga makulong. Pa ako. Tita naman. Maging masaya ka na lang. Para sa kanila kahit na mahirap. Dahil wala namang mangyayari sa plano mo eh. Makakasakit ka pa ng kapwa sa pinagagawa mo sa akin eh. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na kahit anong gawin mo, hindi ka niya magagawang mahalin. Iyon ang totoo. Na bago ka umalis sa mundong ito, gumawa ka na lang ng kabutihan. Kaysa kasamaan. Ngumisi si Susana. Pinapangaralan mo ba ako? Nathan. Hindi po. Sinasabi ko lang ang tama. Kaya please lang, huwag mo na pong ipagawa sa akin ang gusto ninyo. Hindi ko kayang may mapahamak ng dahil sa akin. Sa pagsunod ko sa utos ninyo. Tila. Nagmamakaawang sabi ni Nathan. Hindi, Nathan. Hindi, ayoko. At gusto kong sundin mo ang gusto ko. May diing sabi ni Susana. Nag-iwas ng tingin si Nathan sabay kuyom ng kanyang kamao. Naiinis na siya kay Susana. Naisip niya na gusto pala nitong may kapalit ang pagtulong niya. Sundin mo ang inuutos ko sa'yo, Nathan kong. Ayaw mong bawiin ko sa'yo ang lahat. Kilala mo naman siguro ako, Nathan. Madali lang sa akin na pabagsakin ka at bawiin ang lahat ng mayroon ka. Puno ng pagbabantang sabi ni Susana. Kabanata 112. Mahal ko. Good morning. Gising ka na po dahil ito na ang araw na pinakahihintay natin. Malambing. Nasabi ni Zinia sabay halik sa pisngi ni Tristan. Marahang iminulat ni Tristan ang kanyang mga mata. Puyat kasi siya kagabi dahil marami siyang inasikaso. Sinigurado niya kasi na magiging maayos ang kasal nilang dalawa ni Zinia at ayaw niyang magkaroon ng aberya. Good morning din, mahal ko. Pasensya ka na at ngayon lang ako nagising, malambing na sabi ni Tristan. Ayos lang mahal ko dahil alam kong busy ka. Kagabi, marami kang ginawa. Halika na. Bumangon na tayo at mag-almusal. Dahil marami pa tayong gagawin. Nakangiting sabi ni Zinia. Magkahawak kamay silang nagtungo sa kusina. Naabutan nilang naghahanda na ng almusal si Selena. Wow! Gising na pala ang ikakasal. Congratulations ka agad sa inyo. Basta yung hiling namin sa inyong dalawa, kailangan namin ng apo. Sa lalong madaling panahon. Nakangising sabi ni Selena. Tumawa si Sian. Galingan mo sa pagbayo, Tristan. Dapat sureball ka dyan sa anak ko. Isagad mo nang maigi para makabuo agad, sabi ni Sian sabay. Hindat. Mga pasaway talaga kayong dalawa. Gagalingan naman naming dalawa, huwag po kayong alala. Talagang mabibigyan namin kayo ng apo sa lalong madaling panahon, sabi naman ni Zinia. Sabay tingin kay Tristan. Natatawang kumamo ng ulo si Tristan. Natatawa siya sa pamilya ni Zinia. Ang saya ng pamilya nito. Parang pamilya niya lang. Ang ganang kanyang pakiramdam kapag kausap niya ang mga ito. Opo, mahal ko. Gagalingan ko po talaga ang pagsagad para buntis ka kaagad, natatawang sabi ni Tristan. Iyon. Masarap talaga kapag sagad na sagad. Iyong. Taitirik ang mga mata. O siya. Kumain na tayo. Dahil mamaya ay mag-aasikaso na tayo. Masayang sabi ni Selena matapos may handaang pagkain. Masaya silang nagtatawanan habang kumakain. Ang sarap nilang pagmasdan. Magkahalong tuwa. At kaba ang nararamdaman ni Tristan. Pero mas nananaig ang tuwa at galit dahil sa wakas dumating na ang araw na pinakahihintay nila. At nang matapos silang kumain ay nag-asikaso na sila ng kanilang sarili. Excited na akong makita kang naglalakad palapit sa akin, mahal ko. Sambit ni Tristan nang matapos silang maligang dalawa. Matamis na ngumiti si Zinia. Ako rin mahal ko. Sobrang excited na akong maglakad palapit sa altar. Patungo sa'yo. At makaisang dibdib ang lalaking mahal na mahal ko na walang iba kundi
Ikaw. Malawak na ngumiti si Tristan at pagkatapos ay siniil ng halik si Xenia. Buong pagmamahal na. Tinugon ni Xenia ang halik ni Tristan sa kanya. Bawat galaw ng labi ni Tristan ay kanyang sinusundan. Habang ang kamay niya ay nakakapit sa batok ni Tristan. Kapwa sila hinihingal dalawa. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Mahal na mahal kita, Xenia. At nangangako. Akong ikaw lang at wala nang iba pa. Mamatay man. Ako. Sabi ni Tristan sabay haplos sa buhok ni Xenia. Mahal na mahal din kita, Tristan. At nangangako rin ako na ikaw lang ang mamahalin ko hanggang sa aking huling hininga. Maramdaming tugon ni Xenia. Muli siyang dinampyan ng halik sa labi ni Tristan at pagkatapos ay niyakap siya nito ng ubod ng higpit. Na para bang ayaw na siyang pakawalan. Sige na mahal ko. Aalis na kami ni Mommy dahil kailangan pa akong maayusan. Medyo mabusisi. Kasi ang pag-aayos sa akin lalo na sa makeup. Syempre, dapat magandang maganda ako, sabi ni Xenia sabay bungisngis. Ngumiti si Tristan. May makeup ka man o wala. Ikaw lang ang pinakamagandang babae para sa akin. Walang ibang makapapantay sa ganda mo. Ikaw lang ang babaeng magpapatibok ng puso ko. At magpapakilig sa akin. Napakagatlabi si Xenia sabay hampas sa braso ni Tristan dahil kinikilig siya sa sinabi nito. Ang galing mo talagang magpakilig. Kaya pati kipay ko ay kinikilig sa iyo. Napangisi si Tristan at saka pinisil ng marahan ang pay ni Xenia. Ang sarap talagang hawak. Hawakan nito. Napakatambok. Excited na ako. Mamayang kainin ka ng malala. Lahat kakainin ko. Hanggang sa tumirik ang mga mata mo. Malakas na tumawa si Xenia. Ewan ko sa iyo. Pero excited na rin akong magpakain sa iyo. Isusubo rin kita ng malala pati itlog M0 kakapat inan ko. Natawa ng malakas si Tristan sa sinabing ayon ni Xenia. Lumabas na sila ng kwarto dahil kailangang maayusan ni Xenia. Mauuna naman sa simbahan si Tristan dahil doon niya aabangan ang kanyang bride. Sige na, Tristan. Aalis na kami ng anak ko dahil magpapa-makeup pa kami ng bongga. Para naman talagang ang anak ko ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Nakangiting sabi ni Selena. Sige po, Mommy. Ingat po kayo. Sagot naman ni Instan. Tinanguhan na lamang ni Sian si Tristan bago nito pinaandar ang sasakyan. Habang si Tristan naman ay agad na sumakay sa kanyang sasakyan. Papunta sa kanilang bahay. Ang kanyang ina kasi ang mag-aayos sa kanya. Ito ang request ng kanyang ina. Nang makarating siya doon, naabutan niyang aasikaso na ang kanyang mga kapatid. Niyakap niya ang kanyang ina nang makita niya ito. Congratulations agad anak ko. Masaya ako na. Matutupad na ang pinakahihintay mo. Ang makasal sa babaeng mahal mo. Nakangiting sabi ng kanyang ina. Maraming salamat po, Mama. Nakahanda na po. Pala sa labas iyong van na sasakyan ninyo. Papuntang simbahan. Sabi naman ni Tristan. Salamat, anak ko. Sige na at magbihis ka na ng damit mo pang kasal. At pagkatapos ay aayusan na kita. Nakangiting tumanggo si Tristan at saka nagbihis. Nasa kanyang kwarto. Pagkatapos ay inayusan na siya ng kanyang ina. Sobrang na-excite na si Tristan. Kinakabahan nga rin siya na hindi maipaliwanag. Naghahalo-halo ang emosyon na kanyang nararamdaman. Napakagwapo ng anak ko. Manang-mana sa akin, nakangiting sabi ng kanyang ama. Ngumisi si Tristan. Syempre naman po, pa. Ikaw. Ang pinagmanahan ko eh. O sige na anak. Tapos na kitang ayusan. Kailangan mo nang magpunta sa simbahan dahil mauuna ka doon. Patapos na rin naman kaming mag-ayos kaya makakasunod rin kami kaagad. Sabi naman ng kanyang ina. Sige po, Mama at Papa aalis na po ako. Ingat po. Kayo sa biyahe, sambit ni Tristan bago sumakay sa kanyang kotse patungo sa simbahan. Kasalukuyang nasa biyahe si Tristan nang biglang may isang matandang babae ang bigla na lang tumawid sa kalsada. Muntik na nga niya itong mabangga. Mabuti na nga lang at nakapreno siya. Kaagad. Mabilis na lumabas ng kanyang sasakyan. Si Tristan at sa kanilapitan ang matanda kung ayos lang ba ito. Nay sorry po. Ayos lang po ba kayo? Aalalang tanong ni Tristan sa matanda. Ayos lang naman ako iho pero pwede mo bang hilutin sandali ang mga binti ko? Namamanhid. Kasi ito. Sambit ng matanda. Oo naman po. Wala pong problema. Nakangiting. Sabi ni Tristan at saka sinimulang hilutin ang binti ng matanda. Ang hindi alam ni Tristan, may isang taong pinakialaman ang kanyang sasakyan. At ang matandang muntik niyang mabangga ay kasabwat ng taong ito. Habang abala si Tristan sa paghihilot sa matanda, mabilis namang kumikilos ang lalaki sa loob ng sasakyan ni Tristan. At nang matapos ito sa kanyang ginagawa, nagmamadali itong
Umalis. Walang kaalam-alam si Tristan na kanina pa siya sinusundan ng dalawang ito. Maraming salamat, iho. Mag-iingat ka palagi. Wika ng matanda bago naglakad na paalis. Napangiti na lang si Tristan at saka sumakay na sa kanyang kotse. Pinaandar na niya ito patungo sa simbahan. Ngunit nang tapakan niya ang preno. Hindi ito kumakagat. Nawalan siya ng preno. Binalot ng matinding kaba si Tristan. Pinagpapawisan na siya habang ilang ulit na manotapakan ang preno pero ayaw pa ring huminto ng kanyang sasakyan. Nanginginig ang buo niyang kalaman. Tang na. Bakit ayaw mong huminto? Naiiyak niyang sigaw sa loob ng sasakyan. Pinaghahampas ni Tristan ang manibela. Nagwawala na siya sa loob ng sasakyan. Hindi na niya alam ang gagawin kung paano ito pahihintuan. Nawawalan na siya ng pag-asa. Naisip niyang bigla si Zinia. Isang ina kasama ang anak nito ang tatawid mula sa pedestrian lane. Patuloy pa rin sa pagtapak ng preno si Tristan pero ayaw nitong kumagat. Rumagasa ang masaganang luha ni Tristan. Nang hinabigla ang kanyang katawan kasabay ng pag-agos ng luha niya. Kaunti na lang ay malapit na siya sa pedestrian lane kung saan maraming tao ang tumatawid. Zinia. Tanging nasabi ni Tristan bago niya ibangga ang kanyang sasakyan sa malaking poste. Halos masira ang unahan ng sasakyan sa lakas ng pagkakabangga ni Tristan. Nagsigawan ang mga taong naroon. Nilapitan nila ang sasakyan ni Tristan. At sa loob noon, duguan at walang malay. Ang kaawa-awang si Tristan. Kabanata 113. Lumakas ang bulungan sa loob ng simbahan. Halos isang oras na ang lumipas ngunit wala pa ring Tristan ang nagpapakita. Doon. Gusto nang maiyak ni Zinia. Nilapitan siya ng kanyang ina na si Selina at saka siya niyakap. Anak, kalma ka lang. Baka may inasikaso lang si Tristan. Mayan anong sambit ni Selina sabay haplos sa likod ng kanyang anak. Nangingilid ang luha ni Zinia at tila ba hindi na kayang pigilan pang maiyak. Mabigat ang kanyang dibdib. Nawalang bigla ang saya at pananabik na kanyang nararamdaman dahil hanggang ngayon ay wala pa rin si Tristan. Mommy, nasaan na po kaya siya? Bakit wala pa rin siya? Kinakabahan po ako, Mommy. Baka may kung anong nangyari. Nasa kanya o baka umatras siya sa kasal namin. Lumuluhang sabi ni Zinia dahil hindi na niya napigilan pa ang kanyang luha sa mata. Marahang hinaplos ni Selina ang balikat ng kanyang anak. Huwag ka nang umiyak, Zinia. Sayang ang make-up mo. Dapat. Ikaw ang pinakamagandang babae dito. Huwag kang magsip ng kung ano-ano, anak. Maghintay pa tayo saglit na ka na. Traffic lang si Tristan. Marahang pinahid ni Zinia ang kanyang luha. Hinding niya alam pero bigla na lamang siyang binalot ng matinding kaba. Nag-aalala siya na hindi niya maipaliwanag. Pinagdarasal na lamang niya na makarating ng ligtas si Tristan sa simbahan. Zinia. Anak, tawag sa kanya ni Sian. Bumaling si Zinia sa kanyang ama. Yes po, Daddy. Napalunok ng laway si Sian habang nakatingin sa kanyang cellphone. Dumaan sa kanyang newsfeed ang kuha ng isang lalaki kung saan isang sasakyan ang bumangga sa malaking poste. Ilang beses na napakurap si Sian dahil pamilyar ang sasakyan na ito sa kanya. At halos magimbal siya ng lapitan ng lalaking nag-video ang taong nasa loob ng sasakyan. Kumunot naman ang noo ni Zinia dahil hindi nakapagsalita ang kanyang ama. Sa halip ay nanlalaki ang mga mata ni Sian na nakatingin sa kanyang cellphone. Dahil doon, ay nilapitan ni Zinia ang kanyang ama upang tingnan ang pinapanood nito. Zinia, si Tristan. Naaksidente siya. Nauutol na. Sambit ni Sian. Inagaw ni Zinia ang cellphone ng kanyang ama at saka pinanood ang video. Nanlumo siya sa kanyang napanood. Kitang-kita sa video ang kaawa-awang itsura ni Tristan. Napahawak sa kanyang dibdib si Zinia dahil tila kakapusin siya ng hininga. Naninikip ang kanyang dibdib na tila ba aatakihin siya sa puso. At sa mga oras na ayon, hindi alam ni Zinia ang gagawin hanggang sa bigla na lamang nandilim ang kanyang paningin at natamba. Zinia, anak, malakas sigaw ni Sian. Nagising si Zinia sa isang kalampag na kanyang narinig. Marahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at napakurap ng ilang beses dahil sa ilaw na nakasilo sa kanyang mata mula sa silid kung saan siya naroon. Kinusot-kusot niya ang kanyang mata at napatingin sa taong humawak sa kanyang kamay. Kumusta ang pakiramdam mo, anak? Tanong sa kanya ni Selina. Si Tristan, Mommy. Nasaan po siya? Kumusta po siya? Sambit ni Selina kasabay ng pag-agos ng kanyang luha. Lumakad palapit sa kanila si Sian. Medyo hindi maganda ang lagay ni Tristan. Masyadong malakas ang impact ng pagkakabangga ng sasakyan ay minamaneho niya sa poste. Ang sabi ng mga nakakita, mabilis daw ang takbo ng sasakyan ni Tristan bago ito bumangga sa poste.
At napag-alaman na sira ang preno nito. Pero palaisipan iyon sa tumingin sa sasakyan. Dahil parang sinadyang sirain ang preno ng sasakyan. Humagulol ng malakas si Zinia. Wasak na wasak ang kanyang puso sa mga oras na iyon. Napakasakit para sa kanya. Ang nangyari kay Tristan. Kung kailan ikakasal na sila, saka pa. Nadisgrasya ang kanyang mapapangasawa. Anak, alam kong sobrang sakit ng pinagdadaanan mo. Ngayon pero pilitin mong magpakatatag, ha? Huwag mong ipapakita kay Tristan na nanghihina ka. Huwag mong ipapakita sa kanya na durog ka dahil sa iyo siya kukuha ng lakas. Huwag kang mag-alala, anak. Gagawin namin ng daddy mo ang makakaya namin para malaman kung aksidente ba ang nangyari o hindi. Dahil kung sakaling malaman namin na hindi ito aksidente, humanda sa amin ang taong may gawa noon. Magbabayad siya. May diing sambit ni Selena. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Zinia. Lahat ng sakit na kanyang nararamdaman ay idinaan niya sa pag-iyak. Awang-awa silang mag-asawa habang nakatingin sa kanilang anak. Hinayaan na lang nilang umiyak. Nang umiyak si Zinia para mailabas nito ang sakit na kanyang nararamdaman. Dahil mas mainam na iyon kaysa kimkimin ang bigat sa kanyang dibdib. Anak, magpahinga ka na muna. Matulog ka pa. Mamaya ay puntahan mo si Tristan. Ayusin mo ang sarili mo dahil hindi mo pwede ipakita sa kanya na nadudurog ka. Naiiyak na. Sambit ni Selena. Pinahid ni Zinia ang kanyang mga luha. Binigyan siya ng tubig ni Sian dahil nahihirapan na siyang huminga. Nagkatinginan sina Selena at Sian. Yamakap si Selena sa kanyang asawa. Kung sino man ang gumawa noon kay Tristan. Magbabayad siya. Napakasama ng taong iyon para pagtangkaan ang buhay ni Tristan. Galit na sambit ni Sian. Bumantong hininga si Selena. At kailangan nating malaman kung bakit niya ginawa yon. Kung ano ang rason niya. Huwag kang mag-alala, may uutusan na akong tao para dyan. Para akong nadudurog kapag nakikita ko ang prinsesa natin na umiiyak dahil sa nararanasan niyang sakit ngayon. Kaya bilang pangalawang magulang na rin ni Tristan. Magbabayad ang taong yon. Gigil na sambit ni Sian. Samantala, napanood ni Susana ang video na kuha ng lalaki sa online. Kitang-kita niya ang nakaawang kalagayan ni Tristan. Bigla siyang nakonsensya. Pero nangyari na ang dapat mangyari at wala na siyang magagawa pa. O ano ngayon, tita? Masaya ka po ba sa nangyari ngayon? Kay Tristan. Masaya ka na hindi na natuloy ang kasal nila ng mapapangasawa niya. Inis na tanong ni Nathan. Bumaling sa kanya si Susana. Tumahimik ka, Nathan. Hindi mo na nga sinusunod ang utos ko kaya kinailangan ko pang-iutos sa iba. Huwag kang mag-alala, hindi ko nababawin. Paang naitulong ko sa'yo na yan. Kawawa ka naman kasi dahil ngayon lang nakaranas ng ginhawa ang pamilya mo. Nakangising sabi ni Susana. Napatiimbag ang si Nathan dahil sa pang-insulto sa kanya. Ni Susana. Hindi niya alam na may ganitong ugali pala ang kanyang tiyahin. Buong akala niya kasi ay mabait lang ito. Akala niya napakabuti nitong tao. Pero nagkamali siya. May tinatago pala itong kasamaan. Alam mo, Nathan. Kung ikaw sana ang gumawa, hindi. Siguro ganoon kalala ang nangyari kay Tristan ngayon. Nakakaawa siya sa totoo lang. Nakokonsensya nga ako ngayon. Pero ayos lang siguro na nangyari na sa kanya iyon dahil malaki rin ang ginastos ko sa pamilya niya. Bale iyon na lang ang kabayaran, sabi ni Susana sabay ngiti. Inis na bumantong hininga si Nathan. Nakaramdam siya ng matinding inis kay Susana, na para bang gusto niya gang ayampog sa pader ang ulo ni Susana para matauhan ito. San gayon ay gumaan bigla ang pakiramdam ko dahil hindi natuloy ang kasal nila. Kawawang, Zinia. Masyado. Kasing bida-bida sa puso ni Tristan. Kung ako na lang sana ang minahal ni Tristan, hindi sana mangyayari ang nangyari sa kanya ngayon. Ani Susana sabay halakhak. Sa inis ni Nathan ay dir-diretso siyang lumabas ng bahay. Ni Susana. Hindi na niya kinakaya ang ugali nito. Kaya naman, nakapagdesisyon siyang gawin ang tama. Hahanap siya ng magandang tiyempo at sasabihin niya ang kasamaan nito. Kabanata 114. Mabagal ang ginawang hakbang ni Zinia patungo sa silid. Kung nasaan ngayon si Tristan. At habang papalapit siya sa silid, na iyon ay mas lalong bumibigat ang pakiramdam niya na para bang ayaw niyang makita kung ano ang itsura ni Tristan ngayon. Ngunit gusto niyang malaman kung ano nang gabaang kalagayan nito. Marahan niyang pinahihit ang doorknob at saka binuksan ang pinto. Halos maduraj ang puso ni Zinia nang makita ang itsura ni Tristan. Marami itong sugat sa mukha na para bang natusok. Ito na ang bubog o kung anong matulis na bagay at may kung ano-anong nakatusok din sa braso nito at kamay. Agasa. Ang masaganang luha ni Zinia. Hinawakan niya sa kamay si Tristan at saka hinalikan yun. Awang-awa siya sa itsura ng
Lalaking mahal niya. Hindi pa rin niya matanggap hanggang ngayon na nakarete sa ospital si Tristan at inisip niya pa rin na panaginip lang ang lahat. Mahal ko. Gumising ka na, please. Ikakasal pa tayo, di ba? Bakit natutulog ka pa dyan? Late na late ka na sa kasal natin. Pasaway ka talaga, umiiyak na sambit ni Zinia habang hawak ang kamay ni Tristan. Mahal ko. Ano na? Hindi ka pa magigising. Di ba ang sabi mo sa akin papagurin mo ako sa kama pagkatapos ng kasal natin? Handa na ako, mahal ko. Handang-handa na akong maranasan sa iyo ang sagad mong pagmamahal. Patuloy sa pag-agos ang mga luha ni Zinia sa kanyang kamay habang hawak at hinahalikan niya ang kamay nito. Ilang sandali pa ay gumalaw ang daliri sa kamay ni Tristan. Nanlaki ang mata ni Zinia kaya kaagad siyang napatingin kay Tristan. Tristan. Mahal ko. Sambit niya sabay pisil sa kamay nito. Marahang iminulat ni Tristan ang yang mga mata. Napapikit pa nga siya dahil nasilaw siya sa liwanag mula sa ilaw. Sa silid na yon, napatingin siya sa bandang kanan niya kung nasaan si Zinia. Lumuluhang napangiti ito habang mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Salamat. Salamat at pinakinggan mo ako. Salamat dahil gising ka na. Lumuluhang sambit ni Zinia. Malamlam ang mga mata ni Tristan na nakatingin kay Zinia. Naalala niyang bigla kung ano ang nangyari sa kanya. Kaya siya narito ngayon sa ospital. Mapait siyang ngumiti. Napatingin siya sa kanyang mga binti. Hindi niya ito mag-alaw. Sa lakas kasi ng impact ng pagkakabangga niya, naipit ang kanyang binti kaya naman hindi naging maganda ang dulot nito sa kanyang binti. Kumusta ang pakiramdam mo, mahal ko? Malambing na. Tanong ni Zinia sabay haplos sa pisngi ni Tristan. Mahal. Hindi ko maigalaw ang mga binti ko. Ayos lang ba? Ako. Makakalakad pa ba ako? Naluluhang tanong ni Tristan. Tipid na ngumiti si Zinia. Medyo hindi maganda ang lagay ng binti mo, mahal ko. Pero huwag kang mag-alala. Makakalakad ka pa rin. Wala namang nabaling buto sa binti mo. Sabi niya ay parang nalamag lang ito kaya na magaga. Kailangan lang ng sapat na panahon para gumaling ito at makalakad ka ulit. Tila nakahinga ng maluwag si Tristan dahil doon. Nakaramdam kasi siya ng takot dahil hindi na niya naramdaman ang binti niya. Mabuti naman kung ganoon. Patawarin mo ako mahal ko. Kung hindi natuloy ang kasal natin. Malungkot na sambit ni Tristan. Pinahid ni Zinia ang buti ng luhang umagos sa mata ni Tristan. Huwag kang humingi ng tawad, mahal ko. Walang may gusto sa nangyari. Pero ang sabi sa akin nila mommy at daddy. Sinira daw ang preno ng sasakyan mo. Sinadya ayon. Naibig. Sabihin, pinagtaka ang patayin ka. Kaya magbabayad ang taong. Yun kung sino man siya. Humingang malalim si Tristan. Iniisip niya kung sino ang maaaring magtangka sa buhay niya gayong wala naman siyang kaaway. Wala siyang kaaway na may malalim na galit sa kanya. Sa tingin mo, sino kaya ang maaaring magtangka sa buhay mo? May kaaway ka ba? Tanong ni Zinia sa kanya. Umiling si Tristan. Wala akong kaaway. Wala akong maisip na taong gagawa sa akin noon. Dahil hindi naman yata tama na pagtangkaan niya ang buhay ko kung simpleng kaaway ko lang siya. Pero wala naman talaga akong kaaway. Humingang malalim si Zinia at saka marahang niyakap si Tristan. Huwag kang mag-alala, malalaman din natin kung sino ang may gawa nito sa iyo. Magbabayad siya. Ang mahalaga ay gising ka na. Magpagaling ka, ha? Kailangan mong magpalakas dahil ikakasal pa tayo at gagawa pa tayo ng baby. Nakangiting sabi ni Zinia. Nginitian din siya ni Tristan. Kung maaari sana, pwede ba tayong ikasal sa ospital na ito? Kahit ikasal na lang tayo ulit. Kung ang taong gumawa nito ay hinadlangan ang kasal natin. Pwes, gagawa tayo ng paraan para matuloy ang kasal natin. Naluluhang napangiti si Zinia. Tama ka. Matutuloy ang kasal natin kahit ano pa ang mangyari. Nangyayari din naman talaga ito sa ibang tao. Ang ikinakasal sila sa ospital. Sige, kumain ka muna, ha? At pagkatapos ay sasabihin ko kina mommy at daddy ang pagpapakasal natin dito sa ospital. Hinag ka ng marahan ni Zinia sa labi si Tristan bago siya kumuha ng pagkain nito. Habang si Tristan naman ay napaisip. May isang tao ang pumasok sa isip niya na maaaring gumawa nito sa kanya. Walang iba kundi si Susana. Sa kabilang banda, marami ng alak na nainom si Nathan. Pero hindi pa rin siya nalulasing. Patago kasi siyang bumisita sa ospital kung nasaan si Tristan. At naawa siya sa kalagayan nito. Nakokonsensya na talaga siya. At naaawa rin siya kay Zinia. Ayos ka lang ba, Nathan? Tanong ni John sa kanya. Hindi. Nakokonsensya ako dahil alam ko kung sino ang may gawa noon kay Tristan. Sagot ni Nathan sabay lagok ng alak. Anong plano mo?
Sasabihin mo na ba sa kanila na ang buang mong tiyahin ang nagpautos noon? Na hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang ugali ng tiyahin mo. Parang baliw na. Ang sama ng ginawa niya sa lalaking yon, inis. Nasabi ni John. Humingang malalim si Nathan. Hindi rin siya nakatulog ng maayos kagabi dahil talagang inuusig siya ng kanyang konsensya. Dahil hindi naman siya sanay sa ganito. Mabuting tao si Nathan. Bahala na. Basta, gagawin ko kung anong tama. Wika ni Nathan sabay tingin kay John. Kaya naman nang matapos silang uminom ni John, tinawagan niya si Zinia. Mahigpit ang ginawa niyang paghawak sa kanyang cellphone dahil bigla siyang kinabahan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanya ng tiyahin niya. Sa gagawin niya ngayon. Pero sigurado na siya sa desisyon niya. Kailangan niyang sabihin ang totoo. Dahil alam niyang hindi siya patatahimikan ng kanyang konsensya. Hello. Sino ito? Tanong ni Zinia mula sa kabilang linya. Humingang malalim si Nathan. Zinia. Si Nathan ito. Pwede ba tayong magkita? May importanteng bagay akong sasabihin sa iyo. Sambit niya sabay pikit ng Marin. Kabanata 115. Hindi alam ni Zinia kung bakit gustong makipagkita sa kanya ni Nathan. Wala kasi itong sinabi sa kanya. Basta, magkita lang daw sila. Bigla tuloy kinabahan si Zinia sa siping kung ano ang mahalagang bagay na sasabihin sa kanya ni Nathan. Habang nasa biyahe siya ay binabalot siya ng kaba. Ring na. Rinig na nga niya ang pintig ng kanyang puso dahil sa lakas nito. Nang makarating siya sa kanyang pupuntahan, agad siyang bumaba ng sasakyan. Natanong na niya si Nathan na nakaupo sa isang kainan na pagkikitaan nila. Humingang malalim si Zinia. At saka naglakad na patungo roon. Nathan. Tawag ni Zinia sa binata. Isang matipid na ngiti ang pinakawalan ni Nathan. Hindi niya alam ngunit nanginginig ang mga kalamnan niya. Naisip niya kasi kung ano ang magiging reaksyon ng tita Susana niya. Kapag nalaman nito na sinabi niya kay Zinia ang katotohanan. Pero naisip niya rin na mas mainam nang gawin niya ang tama. Dahil baka lalo lumala ang ugali ni Susana. Maupo ka, Zinia. Sambit niya sabay ngiti. Tumikim si Zinia bago naupo sa harapan ni Nathan. Habang si Nathan naman ay nakatingin lang sa kanya. Kumusta na pala ang kalagayan ni Tristan? Okay na ba siya? Tanong ni Nathan. Bumantong hininga si Zinia. Nagising na siya at nagkausap na kami, okay naman na siya pero ang mga binti niya ay hindi niya pa magagalaw san gayon. Hindi naman nabali. Ang buto niya doon. Kumbaga parang nalumag. Magang-maga. Pa ito at kailangan ng sapat na panahon para gumaling. Awang. Awa nga ako sa kanya sa totoo lang. Simula nang madisgrasya siya, walang araw na hindi ako umiyak. Naiisip ko na bakit kailangan pang mangyari sa akin to. Pagsubok ba ito sa buhay ko? Bakit sobrang hirap naman ng pagsubok na ito? Nanginginig ang boses ni Zinia matapos niyang sabihin. Iyon. Napakurap ng ilang beses si Nathan sabay yuko. Basepa lang sa mukha ni Zinia at sa tono ng pananalita nito, alam na niyang mabigat ang pinagdaraanan nito. Alam na niyang durog. Nadurog na ito. At mas lalo siyang nakaramdam ng galit para kay Susana. Naiisip niya nga na baka baliw na ito. At nahiling niya rin na bakit hindi pa ito mamatay kaagad para wala nang Susana nagagawa ng masama. Malamlam ang mga matang tumingin si Nathan kay Zinia. Inihanda na niya ang kanyang sarili sa magiging reaksyon ni Zinia sa gagawin niyang pag-amin. Zinia, patawarin mo sana ako kung wala man lang akong nagawa para sagipin si Tristan. Patawarin mo ako kung naging duwag ako. Garalgal ang boses na sabi ni Nathan. Kumunot naman ang noo ni Zinia. Ha? Anong pinagsasabi mo, Nathan? Naguguluhan niyang tanong. Humingang malalim si Nathan bago nagsalita. Hindi ko alam na ang lalaki palang kinababaliwan ni Tita Susana ay ang mapapangasawa mo. Nanlaki ang mga mata ni Zinia dahil sa kanyang narinig. Anong sinabi mo? Tita. Tiyahin mo si Susana. Marahang tumanggo si Nathan. Oo tama ka. Nagkukwento siya sa akin ng tungkol kay Tristan pero hindi kanya nabanggit sa akin. Sinabi niya na mahal niya raw si Tristan at hindi niya matanggap na wala na ito sa kanya. Naiinis nga siya kay Ate Rosalinda dahil sa ginawa nitong pagpepeke ng kasal nila. Pero naintindihan ko sa Ate Rosalinda. Dahil tama naman ang ginawa niyang yun. Wala naman kasing patutunguhan ang kasal nila dahil ikaw ang mahal ni Tristan. Napakurap ng ilang beses si Zinia. Bakit mo sinasabi sa akin to? May kinalaman ba si Susana sa nangyari kay Tristan? Wika niya kasabay ng paghigpit ng hawak niya sa kanyang bag. Agad na tumanggo si Nathan. Oo. Hindi niya kasi matanggap na wala na talagang pag-asa sa kanilang dalawa ni Tristan. At sinabi niya sa akin na tutol siya sa pagpapakasal ninyong dalawa. Kaya naman inutusan niya ako. Nangingilid ang mga luha ni Zinia habang nakatingin kay
Nathan. Huwag mong sabihin na ikaw ang may gawa noon sa sasakyan ni Tristan. Mabilis na umiling si Nathan. Hindi ako ang may gawa. Kahit na binyantaan ako ni Tita Susana na babawiin niya ang lahat ng mayroon ako ngayon, hindi ko pa rin sinunod ang utos niya. Hindi ko kayang gumawa ng masama sa kapwa ko. Kaya naman may inutusan siyang tao. Pinasundan niya si Tristan noong araw ng kasal ninyo. At ang taong inutusan niya, ang sumire sa preno ng sasakyan ni Tristan. Rumagasa ang masaganang luha sa mata ni Xenia. Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil ito ay naninikip na. Para siyang mauubusan ng hangin. Kasabay noon ang pagkakaroon ng matinding galit niya kay Susana. Hayop siya. Napakasama niya. Bakit hindi na lang siya naging masaya para kay Tristan? Kahit naman anong gawin niya, ay hindi siya magagawang mahalin ni Tristan dahil ako ang mahal ni Tristan. Kaming dalawa ang nagmamahalan ni Tristan. Napakasama niya para pagtangkaan ang buhay ni Tristan. Umiiyak na sambit ni Xenia. Mariing napapikit si Nathan. Gusto niyang komprontahin. Ngayon ang tita Susana niya dahil sa ginawa nito. Patawarin mo ako, Xenia, kung wala man lang akong nagawa. Pero huwag kang mag-alala, hahanap ako ng matibay na ebidensya para makulong na si tita Susana. At kapag nakahanap ako ay kaagad kong ibibigay ito sa iyo para mahuli na siya. Para tumigil na siya sa kasamaan niya. Sambit ni Nathan sabay hawak sa kamay ni Xenia. Napatingin sa kanya si Xenia. Maraming salamat, Nathan, dahil ginawa mo kung ano ang tama. Salamat dahil sinabi mo sa akin ang totoo. Isang tipid ng ngiti ang kumawala sa labi ni Nathan. Walang anuman dahil ayon naman ang dapat. Basta, gagawa ako ng paraan para makulong na si Tita Susana. Samantala, nang magising si Tristan ay kaagad na hinanap ng kanyang mga mata si Xenia. Ngunit wala ito sa silid kung nasaan siya ngayon. Mahal ko. Xenia, mahinang tawag niya. Muli niyang tinawag si Xenia ngunit wala ito. Hanggang ilang sandali pa ay pumasok sa loob ng silid si Selena na may dalang pagkain. Gising ka na pala, Tristan. Hinahanap mo ba ang anak ko? Tanong ni Selena sa kanya. Marahang tumanggo si Tristan. Opo, Mommy. Nasaan po ba siya? Inilapag ni Selena ang dala niyang pagkain sa mesa at saka naupo sa gilid ni Tristan. May pinuntahan lang ang anak ko. Mamaya ay nandito na siya. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Ayos naman po ako. Sadyang hindi ko lang mag-alaw ang mga binti ko. Tugon ni Tristan. Nginitian siya ni Selena. Huwag kang mag-alala. Gagaling ka rin. Makakalakad ka ulit. Magpalakas ka, Tristan. Dahil kailangan niyo pa kaming bigyan ng apo, di ba? Natatawang sabi ni Selena. Aasikasuhin ko na ang maging kasal ninyo ni Xenia. Bukas. Ikakasal na kayo bukas dito sa ospital. Walang makakapidyo sa inyong dalawa. Sinabi kasi sa akin ni Xenia na gusto niyang ikasal kayo dito kaya iyon ang mangyayari. Kumain ka na pala dahil kailangang gwapo ka bukas. Okay. Nakangiting sabi ni Selena. Napangiti na lang din si Tristan kasabay ng pag-agos ng butil ng luha sa kanyang mata. Sa isip niya ay ang swerte niya sa pamilya ni Xenia. Maraming salamat po, Mommy. Mahinang sabi ni Tristan. Walang anuman. Sige na, kumain ka na at huwag kang umiyak pa dahil tulo na naman uhog mo, sabi ni Selena sabay punan sa sipon ni Tristan.